Good evening po sa inyo, Sir Van, at sa lahat din ng tagapakinig ng inyong channel. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Arjo. Ibabahagi ko sa inyo ang kakatwang karanasan namin ng mga kaibigan ko. Nakabili ng sasakyan ng tropa ko na si Arnold. Mura niya lang nabili ang sasakyan na yon kasi nga second hand na rin. Dahil sabik na sabik ang loko na magamit agad ang sasakyan, kinontak niya kami at pinapunta sa kanila. Kami naman, dali-dali kaming lumarga. Matagal ng pangarap ni Arnold na magkaroon ng sariling sasakyan. Saksi kami sa mga paghihirap niya para lang makapag-ipon. Kaya noong panahon na yon ay natutuwa kami para sa kanya. Dahilan para hindi namin siya tanggihan sa road trip na gusto niya. May kanya-kanya kaming dalang pagkain na magkita-kita kami sa bahay nila Arnold. Saktong-sakto ang espasyo ng sasakyan dahil 4 lang naman kami. Matapos makapagpaalam sa mga magulang ni Arnold ay bumiyahe na rin kami. Tagaytay tayo, masayang sabi ni Arnold. Masayang masaya kami sa oras na yon. First time naming gumala ng hindi nakakommute. Tamang kwentuhan at kantahan lang kami sa biyahe. Binuksan na rin namin yung mga beer-in can na dala namin. After an hour, nasa bukana na rin kami ng Tagaytay. May nilikuan kaming isang kalye at sa pagkakataon na yon, bigla na lamang namatay ang sasakyan. Anyari? Tanong ko sa kanila. Ewan ko, wait nga, check ko muna, sabi naman ni Arnold. Nagsibabaan na lang muna kami at sa gutter tumambay. Hinayaan namin si Arnold na mag-ayos kasi sa aming 4, siya lang naman ang may alam sa pagkalikot ng makina. Ilang minutong nagkakalikot si Arnold sa makina pero wala naman siyang makitang problema. Makailang beses na rin niyang in-start ang sasakyan pero ayaw pa rin gumana. Tatawagan sana namin ang magulang ni Arnold pero wala rin palang signal sa area na yon. Napapailing na lang kami habang si Arnold naman hindi pa rin mapakali sa kotse niya. May natanaw kami na tindahan sa hindi kalayuan. Yun lang ang bukod tanging tindahan na nandoon. Kaya naisipan namin na doon na lang magpalipas ng oras. Tara na bro, doon muna tayo, mamaya na yan, sabi ni Jason sa kanya. Ayaw pa sanang iwan ni Arnold ang sasakyan niya kung hindi lang namin siya hinila. Habang kumakain kami sa tindahan, natanaw namin na umilaw yung harapan ng sasakyan ni Arnold. Pinindot mo? Tanong ko kay Arnold kasi alam kong nasa kanya ang susi. Hindi, sagot niya. Pare-pareho kaming nagtaka kung bakit umilaw yung sasakyan. Maging yung tendera din ay naguguluhan. Baka naipit mo lang kaya napindot, sabi naman ni Carlo. Tamang kwentuhan na lang kami habang nakatambay kami sa tindahan. Hindi ko alam pero nung mga oras na iyon na iba, mabigat ang pakiramdam ko. Lalo na kapag titingin ako sa pinagpaparadahan ng sasakyan. Mga ilang minuto lang ay naisipan na ulit namin na balikan ang sasakyan. Ilang metro na ang layo namin doon nang biglang mag-start ang sasakyan. Uy! Gulat na sabi ni Arnold. Natuwa pa nga kaming 3 kasi sa wakas umandar na yung makina. Pero pinigilan kaming lumapit ni Arnold. Nagtayuan ang mga balahibo namin nang bigla naming napagtanto na wala nga palang tao sa sasakyan. Gumilid lang kaming 4 at nalilito kung paanong gumana ang makina. Nang lalapit na kami ay bigla na namang namatay ang sasakyan. Pagpasok namin sa sasakyan ay tahimik lang kami. Alam naming 4 na may nangyayari na hindi tama. Start mo na, baka gumana ulit, sabi ni Carlo. Kaso hindi pa man na ipapasok ni Arnold ang susi ay bigla na lamang nabuhay ang sasakyan. Nagkatinginan kaming 4 ng mga sandaling yon. Tae na pare, may sariling desisyon tong sasakyan. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang humarurot ang sasakyan. At ang mas nakakakilabot pa ay hindi si Arnold ang kumokontrol ng manibela. Kahit anong gawing kabig ni Arnold
ay hindi magawang kontrahin. Matigas din ang preno kaya hindi rin kami makahinto. Pakiramdam ko nung mga sandaling yon ay yun na ang huli naming pagkakataon. Napakabilis ng takbo namin kahit na bangin na ang gilid ng dinadaanan namin. Noong mga oras na yon, nanlalamig din kami sa loob ng kotse. May naaamoy din kaming kandila na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Puro sigawan ang maririnig sa loob. Nakakatawa mang isipin pero para kaming sumakay ng roller coaster. Diyos na lang talaga ang pag-asa namin sa puntong yon. Sabay-sabay kaming nagdasal ng Ama namin. Nakapikit kami na akala mo talaga ay close kami sa Diyos. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla na lang huminto yung sasakyan. Buti na lang naka-seatbelt kami kasi kung hindi, baka tumilapon na kami sa labas. Hindi na kami nagsayang ng oras. Natataranta kaming lumabas ng sasakyan na yon. Namumutla na yata kami sa takot ng mga sandaling yon. Nanatili lang na naka-start ang sasakyan ni Arnold. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa harapan. Pagsilip namin sa front seat, may nakita kami roon na dalawang nakasakay. Sa driver seat ay may lalaking basag ang mukha. Tila ba matatapis na dahil sa pagkadurog. Yung babae naman sa gilid ay puro dugo din ang mukha hanggang sa dibdib. Napansin din namin na pareho silang nakasuot ng pangkasal. Sandali kaming napatitig sa kanila. Nang lumingon sila sa amin, ay saka na kami nagdesisyong kumaripas ng takbo. Hindi na kinuha ni Arnold ang sasakyan na yon. Kinabukasan din nang makauwi na kami, agad na binalikan ni Arnold ang binilhan niya ng sasakyan at napaamin niya yon. Pagmamay-ari pala ng mag-asawang bagong kasal ang sasakyan na yon. Nagpakamatay ang dalawa sa hindi matukoy na dahilan. Mabuti na lang ay nakapag-refund si Arnold. Nakulong ang lalaki dahil lumabas din sa investigasyon na karnap lang din ang sasakyan. Wala na kaming balita sa sasakyan. Hinayaan na lang ni Arnold na ariin yun ng totoong may-ari na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa. Ako po si Cheryl, hindi ko tunay na pangalan. Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko lang sabihin na sana ay unawain niyo muna ang kwento, saka ninyo ako husgahan. Alam kong mali, pero masarap din kasi talagang gawin ang mali minsan. Nakilala ko si Aaron sa isang bar, at una pa lang, alam ko nang may asawa siya. Pero dahil concern ako sa mga malulungkot, nilapitan ko siya at kinausap. Hindi ko inakala na doon pala magsisimula ang pagkakaibigan namin. Kalaunan, opisyal na kaming naging magjowa. Dahil may motor si Aaron, kung saan-saan kami nakakapunta. Isa na nga sa madalas naming gawin ay mag-road trip. Isang beses, pinuntahan ako ni Aaron sa bar. Niyaya niya ako. Road trip daw kami. Biyaheng langit din pagtapos. Pumayag naman ako agad. Masarap ang bawal eh. Malaki ang tiwala ko kay Aaron. Kahit na hindi ko naman siya gaanong kilala. Kaya kahit gabing-gabi na, lumarga kami papuntang Cavite. Wala kaming tsak na destinasyon kung saan lang ang trip ni Aaron. Nagagawa pa namin magkwentuhan habang nasa biyahe kami. Pero makalipas lang ang ilang minuto, ay muntikan na kaming madisgrasya. Bigla na lang kasing may tumawid na baboy ramo. Napamura pa si Aaron at sandaling bumaba para bugawin yun. Pero nanatili lang ang baboy ramo sa kinatatayuan niya. Tila may utak ang baboy ramo dahil diretso siya kung makatingin kay Aaron. Bumalik na lang si Aaron sa motor at saka umandar na kami ulit. Nang lumingon ako sa likuran, ay nakita kong tumatakbo ang baboy ramo pasunod sa amin. Noong una ay nagawa ko pang tumawa kasi ang cute niyang tignan. Pero sa loob ng 5 minuto namin pagtakbo ay talagang hindi siya tumigil sa pagsunod sa amin. Medyo iba na yung kutob ko ng mga oras na yon. Sabi naman ni Aaron, wild animals daw kasi talaga ang baboy ramo kaya kami hinahabol.
Nakarating na kami sa mas mapunong lugar. As in, wala ka nang makikitang poste ng ilaw. Hindi ko rin alam kung bakit doon idinaan ni Aaron ng motor. Aaron, nakasunod pa rin yung baboy mo. Sabi ko kay Aaron. Hindi na rin kasi talaga ako komportable sa nangyayari. Paglingon ko uli sa likuran, ay napamura ka agad ako. Hindi ako makapaniwala na yung baboy mo na humahabol sa amin, biglang naging tao na gumagapang sa semento. Mura ako ng mura sa sobrang taranta. Kulang na lang ay tumalo na lang ako. Inutusan ko agad si Aaron na ipaharurot ang motor niya. Pero mas lalo lang akong kinabahan nang mapansin kong nawala na ang lalaking gumagapang. Sir Van, alam ko na noong pagkakataon na yon ay aswang na ang humahabol sa amin. Kahit malandi ako ay alam ko rin naman ang kwentong bahay na gaya ng sa aswang. Kaso nga lang, ayaw pa rin maniwala sa akin ni Aaron. Palibhasa ay wala siyang side mirror, kaya hindi niya nakikita ang nasa likuran. Punyeta ka Aaron, malapit na sa atin, bilisan mo! Sigaw ko sa kanya. Baboy mo lang yan. Natatawa niya pang sabi. 5 metro na lang yata ay maaabutan na kami ng humahabol sa amin. Kung hindi ko pa dadakmain ang harapan ni Aaron, ay hindi pa niya yun bibilisan. Tuluyan na naming naiwan ang aswang. Nakarating na kami ng kawit, kaya medyo nakahinga na rin ako ng maluwag. Marami-rami na rin kasi ang tao na nandun. Huminto muna kami sa isang kainan. Pagkatapos ay naghanap kami ng hotel na pwedeng pag-check-inan. Nang nasa hotel na kami, kinuwento ko kay Aaron ang naranasan ko habang nakabakride ako sa kanya. Wala ako sa mood nung mga sandaling yon dahil naglalaro pa rin sa isipan ko ang nangyari. Kinakalabit ako ni Aaron pero ayaw ko talaga. Nakatulog na lang siya pero dilat na dilat pa rin ako. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, may kumakatok sa pintuan ng unit namin. Akala ko noon ay yung staff lang yun ng hotel. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isang lalaki. Nakasuot lang siya ng simpleng sando na meron pang punit sa gilid. Sa pambaba naman niya ay maong na pantalon na halatang luma na rin. Ano hong kailangan ninyo? Tanong ko sa lalaki. Pero nakatingin lang siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya, kaya nakaramdam na agad ako ng kaba. Mga ilang sandali lang ay napansin ko na parang iba na ang kulay ng mata niya. Alam kong mahirap paniwalaan, pero noong mga sandaling yon, naramdaman ko agad na parang siya yung aswang na humahabol sa amin. Mabilis kong isinara ang pintuan. Pinipilit niyang mabuksan yon, kaya sumigaw na ako para magising si Aaron. Natataranta niya akong tinulungan na itulak pasara ang pinto. Sino yun? Tanong ni Aaron. Hindi ko alam, aswang yata yun. Sagot ko sa kanya. Nang maramdaman naming wala na yung lalaki sa labas, tumawag kaagad kami sa reception. Hindi lang pala kami ang nakakita sa lalaking yon, dahil maging yung ibang guest din pala ay nakasalubong din nila mismo ang lalaki sa elevator. Sa takot ko ay nauna na akong lumabas ng hotel. Hindi ko na hinintay pa si Aaron dahil natulala siya sa nangyari. Ilang araw din kaming hindi nag-usap ni Aaron. Hindi ako makamove on sa road trip na nauwi sa katatakutan. Nabalitaan ko na lang na hiwalay na pala sila ng asawa niya. Hindi dahil nalaman ng asawa niya na may kabit siya, kundi dahil sa nalaman ni Aaron na inaaswang din pala ng iba ang asawa niya. Magandang gabi, Sir Van. Magandang gabi rin sa lahat ng inyong taga-suporta at tagapakinig. Ako po si Ryan. Matagal na akong nakikinig dito, kaya naisipan ko na rin na ipadala ang sarili kong karanasan. Noon ay kasama ko pa ang girlfriend ko sa pagro-road trip, kung saan-saan kami nakakarating. Mula kasi nang mabili namin ang pangarap naming sasakyan, pinangako namin sa mga sarili namin. Lahat ng lugar sa Luzon ay pupuntahan namin. Pero hindi natupad ang pangakong yon. Lahat ng plano namin ay nawasak nang dahil sa hindi ko pa rin alam na dahilan. Natatandaan ko pa
Noong gabing hiniram sa akin ni Gail ang sasakyan. Ang sabi niya sa akin ay pupunta lang siya sa kaibigan niya. Naka-day off ako noon pero hindi ko siya sinamahan. Masama kasi ang pakiramdam ko nung mga oras na yon. Ang saya-saya pa niya nung nagpaalam siya sa akin. Napaka-aliwalas ng mukha niya at nakaka-relax ang ngiti niya. Kampante ako na walang mangyayaring masama sa kanya. Hindi naman kasi siya bara-bara kong magmaneho. Kung pag-iingat lang ang usapan, ay tripleng pag-iingat palagi ang ginagawa niya. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, ay may kumontak sa akin. Isang numero na hindi nakaregister sa phone ko. Nabitiwan ko na lang yung cellphone ko nang marinig ko na wala na raw si Gail. Ang masakit at nakapagtataka lang sa nangyari, hindi naman na disgrasya si Gail. Nakita ang sasakyan namin na nakaparada lang sa gilid ng tulay. Nasa loob si Gail at wala namang sugat, pero naninigas na ang katawan. Parang nawalan ng dugo dahil namuti na yung balat niya. Nang ipa-autopsy naman namin ay walang malinaw na findings. Walang makitang dahilan ng pagkamatay. Basta ang sabi lang ng mga expert, literal na na-drain ang buong katawan ni Gail. Sobrang sakit para sa akin ang nangyari dahil wala naman talaga siyang iniindang sakit. Napakalusog niya at napakasigla. Yung nangyari sa kanya ay malaki pa ring misteryo para sa akin. Mula nang mawala si Gail ay hindi na ako nag-road trip. Hindi ako sanay na hindi siya kasama. Araw-araw at gabi-gabi ko lang siyang namimiss sa tuwing papasok ako ng sasakyan namin. Pero nang sumapit ang death anniversary ni Gail, naisip kong subukan ulit na gamitin ang sasakyan. Sinubukan kong mag-road trip nang walang kasama. Nawala si Gail. Dahil gusto ko na ring sanayin ang sarili ko noon na wala na nga talaga siya. Walang kaalam-alam ang parents ko at umalis ako ng madaling araw. Siguro alas 2 o alas 3 na ng madaling araw yon. Pinatugtog ko yung paborito naming kanta ni Gail, Ikaw Lamang by Silent Sanctuary. Marahan ko lang na pinapatakbo ang sasakyan. Sa paulit-ulit na tugtog na naririnig ko, ay hindi ko na namalaya na nakarating na pala ako sa lugar kung saan natagpo ang patay si Gail. Sa unang tulay na dati na rin namin naging tagpuan. Huminto ako sa gilid. Hindi ko mapigil ang hindi mapaluha. Para akong tanga na kinakausap ang sarili ko noon. Hinihiling ko na sana magparamdam sa akin si Gail sa lugar na yon. Biglang namatay ang pinapatugtog ko. Akala ko sira na ang radyo na yon, kaya tinapik-tapik ko. Gumana naman siya ulit, pero hindi matino yung naririnig ko, kaya pinatay ko na lang. Gail, magparamdam ka naman. Miss na kita. Sabi ko na lang sa loob ng sasakyan. Hanggang sa bigla na lang nagbusina ang sasakyan ko, kahit hindi ko naman pinipindot. Nakaramdam ako ng tuwa noong una, kasi akala ko si Gail ang kasama ko sa loob ng sasakyan. Kakaiba yung lamig na nararamdaman ko. Alam ko na talaga na bukod sa akin ay mayroon pang nandun. Yakapin mo ako, Gail. Sabi ko. Maya-maya lang ay nakaramdam na ako ng paninikip ng dibdib. Para bang may nakadagan sa akin. Gail, hindi ako makahinga. Sabi ko sa pag-aakalang si Gail talaga yung kasama ko. Pero pagtingin ko sa salamin, nakita kong may isang nilalang doon na maitim. Pulang-pula ang mata niya at malaki ang kamay na nakayakap sa akin. Nasa likuran ko lang siya at parang balak na niya akong patayin. Naninigas na yung bandang balikat ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pero malakas ang kutob ko na parang ganun din ang nangyari kay Gail. Nung puntong yun, saka ako naunawaan ang totoong nangyari sa kanya. Kaya mas lalo akong nagkaroon ng dahilan para mabuhay. Sa tuwing titingnan ko yung salamin ng mga sandaling yon, ay kinikilabutan ako. Nanlilisik ang mga mata niya, para siyang laman lupa. Nawalan na ako ng malay nung oras na yon. Hindi ko na nga po alam kung paano ako nakarating ng ospital eh. Pero kalaunan, nalaman ko sa mga taong nag-rescue sa akin. Sabi nila ay nakita nila akong nangingisay sa loob ng sasakyan ko. Kaya mabilis nilang binasag yung salamin
Sa kanila ako kinuha. Malamig na raw ako noon at naninigas na yung buong katawan ko. Nang ikwento ko sa pamilya ni Gail ang nangyari, naniwala sila kaagad sa akin. May nakwento raw kasi si Gail dati sa kanila noong bago siya mawala. May nagpakita raw kay Gail na demonyo sa may tulay na yon. Sabi pa nila, baka raw natipuhan si Gail ng demonyo na nandun. Sa nangyari sa akin, na-realize ko na parang iniligtas din ako ni Gail. Noong nag-aagaw buhay kasi ako sa loob ng sasakyan, ay narinig ko si Gail na tinatawag ang pangalan ko. Unti-unti akong nakarecover sa nangyari at nang magkaroon ng lakas, nakiusap ako sa parents ko na padasalan ng sasakyan namin at ang tulay. Nababahala kasi ako na baka mangyari din sa iba ang nangyari sa amin. Lalong-lalo na sa mga taong mas gustong mag-road trip ng walang kasama. Sa pangalawa kong buhay, mas naiintindihan ko na sa mundong ito, marami pala talagang mga nilalang ang hindi natin natutuklasan. Bukod sa atin ay may iba pang naninirahan sa mundo na kinalalagyan natin. Hindi ko alam kung papaano ko nagawang magpatuloy sa buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Basta ang alam ko lang ay si Gail pa rin ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Hanggang dito na lamang po, Sir Van. Marami pong salamat sa inyong lahat at magandang gabi.